paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Ang mga kampo ng dilim ay walang pangibig sa pagsasabog ng lagim. At naniniwala sila na higit pang lagim ang isasabog sa sangkatauhan ng mga binhing ipupunla ng kanilang katawan o ng kanilang magiging anak. Gaano kaya kalagim ang maaaring gawin ng anak ng kampo ng dilim? Narito ang unang bahagi ng makapangalisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang Anak ng Kampo ng Dilim, sa isa na namang gabi ng lagi. Sino ka? Ako si Anton, ang pinuno ng aming kulto. Bakit? Bakit kita'y pinadukot sa aking mga miyembro? At binihag dito sa kubong nasa liblib ng gubat? Ikaw ang gagawin naming pinakamahalagang bahagi ng aming ginagawang ritual. Ritual? Oo. Bilang paghahandog sa aming Panginoon ng Dilim
magpupunla ako sa iyong katawan ng aking binhi, ng aking magiging anak, na magiging anak ng kampo ng dilim. Hindi! Hindi! Walang magagawa ang iyong pagtutulog. Halika! Bitiwan mo ako! Tulong! Oh! Tulong! Dito sa liblib na pinagtarausan namin ang aming ritual, walang tutulong sa'yo. At sa ayaw at sa gusto mo, ipupunla ko sa iyo ang katawan, ang aking binhi, ang aking magiging anak, ang magiging anak ng kampo ng dilim. Ano po, Aling Tinay? Nawawala po si Edna. Oo, Gani. Kaya nga pinatawag kita eh. Bakit po mawawala ang inyong anak? Ay, hindi ko alam. Kaninang umaga naglaba siya sa ilog. Ay, hindi ko nasamahan at natulungan sa paglalaba dahil nga meron akong pinsa sa kabilang bayan na nagkasakit ng maluba. Kaya dinalaw ko. Ay, pag uwi ko, bago magdilim, hindi ko na dinatnan si Edna rito sa bahay. Kaya nga nagpasama ako sa ilang barangay tanod. Nakita namin sa ilog yung mga damit na nilaban ng anak ko, pero hindi namin siya natugpuan. Naku, nasaan po kaya si Edna? Mula po nang magkaunawang kami, sinasabi niya sa akin kung meron siyang pupuntahan. Ang hinala ng mga barangay tanod, malamang may dumukod sa nobya mo. Ha? Sino naman po dudukot kay Edna? O iyan ang dapat nating malaman. Dadalawa na lang kami ni Edna magkasama sa buhay mula nang yumaong kanyang ama. Ay, ayoko may masamang mangyari sa aking anak. Huwag po kayong mag-alala. Hahanapin ko po si Edna. Sige, Gani. Magtulungan tayo sa paghanap. Kailangan matagpuan natin si Edna. Bago may masamang mangyari sa kanya. Lola Ima, bakit kayo napailing? Maliwanag ang mensahe ng nabuong hugis ng tunaw na kandilang isinaboy ko sa tubig sa palanggana, Tinay. Totoo ang ikinababahala ko. Ha? Totoo? May dumukot sa anak ko si Edna? Oo. At hindi ako maaaring magkamali. Naniniwala ako sa inyo. Kaya nga ako naparito. Dahil marami na tayong kalugar na inyong natulungan. Mga nagamot na may karamdaman, mga nawawala na natagpuan. Ngunit sa tagal ang aking pagiging albularya, ngayon lang may humiwalay sa nabuong hugis ng tunaw na kandila. Ho? Anong ibig niyo sabihin? Palatandaan na may kumukontra sa aking karunungan, na may kapangyarihan. Ha? Lola Ima? Tinay, nararamdaman ko, natitiyak ko, sino man ang kumukontra sa akin, isa siyang kampon ng dilim. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kampo ng dilim. Tama ka, Edna. Isa nga akong kampo ng dilim. Ako at ang aking mga miyembro. Mga kampon kayo ng demonyo. Tama ka. Demonyo. Panginoon ng dilim ang sinasamba namin
ng aking mga miyembro. Napakasama niyo. Ano pang iniiyak mo? Naisagawa ko ng pinakamahalagang bahagi ng ritual ng aming kulto bilang paghahandog sa aming Panginoon ng dilim. Naipunla ko na sa iyong katawan ng aking binhi. Ang binhing magiging pinakamakapangyarihan sa aming grupo. Ang aking magiging anak. Ang magiging anak ng kampo ng dilim. Nagawa mo na sa akin ang gusto mo. Pakawalan niyo na ako. Hanggang nais ko, mananatili ka rito sa liblib ng gubat. Dito sa aming kuta. Pakawalan niyo na ako. Paulit-ulit ang gagawin kong pagpunla ng aking binhi sa iyong katawan upang matiyak kong mabubuo. Isisilang mo ang aking magiging anak. Oh, anong problema? Sargento Blanco, naparito ako sa presinto dahil nawawala ang nobya ko. Kung saan-saan ko na siya hinanap, pero hindi ko matagpuan. At walang makapagturo sa akin ng kanyang kinaroroonan. Huwag kang mag-alala. Ibla-blatter natin yan. Baka matulungan niyo ako sa pag-aanap sa nobya ko. Tutulungan ka namin. Pero unahin muna namin mga kasama kong pulis na asikasuhin ang kaso ng mga naunang humingi ng tulong sa amin. Sargento. Ganun ang patakaran namin dito sa presinto. Kung hindi ka kontento, maaari kang lumapit sa kung saan mo gusto. Okay? Huwag kang lubang mabahala, Tinay. Lola Emma, kayo na rin nagsabi. Hindi niyo matukoy kung sino tumukol sa anak ko at kung saan siya naroon. Dahil may hangganan ang aking kaalaman. At kampo ng dilemang kumukontra sa inyong karunungan. Yan ang natitiyak ko. Ay, paano niyo matutulungan mahanap ang anak ko? Paulit-ulit ako magsasagawa ng kinakailangang ritual at orasyon. Kahit ano, Lola Emma? Kahit malagay sa peligro ang buhay ko. Uy, bakit malalagay sa peligro ang buhay niyo? Sabi ko nga sa'yo, kampo ng dilim ang kumukontra sa aking karunungan. At hindi niya ako magagawang kontrahin kung wala siyang kapangyarihan. Kapangyarihan na maaari niyang gamitin laban sa akin. Lola Emma, kumlo, natunaw na ho yung kaprasong kandilang nilagay niyo sa kutsara at tinapat sa apoy. Uusal na ako ng nararapat na orasyon. Lola Emma. Lola! Ano? Ngayong nakausal na ako ng orasyon, ibubuhos ko na ang tunaw na kandila sa tubig sa palanggana. Bakit? Bakit ang laki mga mata niyo? Tinay, maliwanag ang mensahe ng nabuong tunaw na kandilang ibinuhos ko sa tubig. Ano? Hindi ko siya makilala. Pero natitiyak ko, ang dumukot sa iyong anak ay isang lalaki. Isang lalaki na kampo ng dilim at leader ng kulto. Leader ng kulto? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang
Gabi ng Lagim. Gani, mabuti na pa rito ka sa amin ngayong umaga. Para po may paalam ko sa inyo, Aling Tinay, na walang nangyari sa magdamag na paghahanap ko kay Edna. Mabuti gising na ho kayo pagdating ko. Ay, halos magdamag nga din hindi ako nakatulog dahil nga sa sobrang pag-aalala sa anak ko. Huwag ho kayong mabahala. Kahit hindi ho ako tulungan ng mga polis na nilapitan ko, magpapatuloy po ako sa paghahanap kay Edna. Baka matagpuan na natin siya. Paano po? Ay, di ko alam kung paano. Pero tiniyak sa akin ng albularyang si Lola Ima na ang dumukot kay Edna raw ay lalaki. Isang kampo ng dilim. Ano po? Na leader ng kulto. Kampo ng dilim na pinuno ng kulto? Oo. Ang problema wala naman akong alam kung saan may kulto. May alam po ako. Saan? Dito rin po sa ating probinsya. O, paano mo nalaman? May isang kaibigan po akong naging miyembro ng kultong yun. Pero umalis din siya noon dahil nakapagtrabaho siya sa ibang bansa sa tulong ng isa niyang kamag-anak. Ay, may kulto pala rito sa probinsya natin. Hindi po yun alam ng marami dahil sa liblib ng gubat sila nagkukuta. Kung saan sila nagdaraos ng kanilang seremonya. Ay, malamang ang kultong yun na sinasabi mo ang may kagagawan sa pagkawala ni Edna. Yan po ang titiyakin ko. Ang aalamin ko. Kani? Aling Tinay, hahanapin at pupuntahan ko po ang kulto sa liblib ng gubat. At alamin ko po kung sila nga ang dumukot sa nobya ko. Sa liblib ng gubat na ito nga nagkukuta ang aming grupo. Pero wala kaming nalalaman sa sinasabi mo na babaeng dinukot ng kulto. Gani ang pangalan ko. Wala akong pakialam kung sino ka. Anton, naparito ako at ikaw ang hinanap ko dahil sa pagtatanong-tanong ko, nalaman kong ikaw ang pinuno ng inyong kulto. Umalis ka na. Baka may nalalaman ng inyong grupo. Baka matulungan niyo ako para matagpuan ang nawawala kong nobya. Sabing wala kaming nalalaman sa hinahanap mo. Kung ayaw niyo akong tulungan sa paghahanap sa nobya ko, hahanapin ko siyang mag-isa sa lugar na ito. Kapatid! Alisin dito ang lalaking ito. Teka! Bakit niyo ako sinunggaban? Bitiwan niyo ako! Kaladkarin niyo siya. Itapon niyo sa labas ng gubat. Mga walang hiya kayo! Malamang na kayo dumukot sa nawawalang nobya ko! Bitiwan niyo ako! Hayop kayo! Ganyang nagpipipiglas siya at pinag-iinalaan niya ang ating grupo. Patahimikin niyo siya! Gulpin niyo! Lumpuin niyo! Patayin niyo! Mapatay kaya ang binatang si Gani ng mga miyembro ng kulto. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Anak ng Kampo ng Dilim. Sa isa na namang gabi ng Lagim. Mga nagsigala, Bobby Cruz,
Chiquit del Carmen Amor, James Quaton, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi!